Si Jericho Cruz ng SMB, inaming hindi siya natinag sa crowd na nagsusumigaw pabor sa Barangay Ginebra. Si Coach George, inilabas ang dahilan kung bakit sila tinanghal na unang finalist. Si Coach Tim Cone tinukoy naman ang dahilan or nagbigay sa kanila ng problema, dahilan para masweep ng SMB ang Gin Kings at ang posibleng players na bubuo para sa Gilas Pilipinas kasama si Coach Tim Cone bilang head coach. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa Game 3 at huling bakbakan ng Ginebra at San Miguel Beer, nagtala ng 15,126 fans kung saan majority dito ay supporters ng Barangay Ginebra. Pero sa kabila ng paghahangad ng fans na bokyain ang bawat attempt ng SMB sa pamamagitan ng kanilang mainit na sigawan, hindi nagpatinag si Jericho Cruz para tumulong sa koponan at tuluyang agawin ng Manibela patungo sa finals. Ano ang masasabi ni Jericho Cruz matapos siya magtala ng 17 points at manalo ang SMB kahit gumawa ng ingay ang fans ng Gin Kings? Tutukan natin si Jericho Cruz sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Para sa akin, hindi ko sila iniisip ko lang po yung panalo. Hindi ko iniisip yung fans nila or kung sino ang nag-cheer sa kanila. Ang mindset ko po kasi manalo sa laro at makadiretso sa finals. Pero yung Ginebra crowd, isa po yan sa mga the best crowd dito sa Pilipinas, di ba? Pero kapag kasi naglalaro ka, hindi mo na napapansin yun eh. So meaning, hindi siya nagpatinag po doon kahit sobrang dami ng Ginebra fans na umaasang magugulo nila ang plano ng players at coach kapag nagsimula na po yung bakbakan. Sa aspetong yun, maganda po yung naging strategy ng SMB. Strategy na i-ignore ang fans. Kasi alam naman natin na sobrang makapangyarihan po yung crowd kapag nagsimula na po silang guluhin ang isipan ng players. Especially kapag ando si player sa free throw, hindi ba? Yun yung strategy na pinakanabangan ni Coach George at ng buong SMB. Habang sa panig naman ng fans at ng Barangay Ginebra, malaking failure po yun kasi unang-una, na-sweep po sila ng SMB. Pangalawa, nahubaran sila ng titulo habang naandito pa lang sila sa semis. Hindi na sila nakarating sa finals para mawala ng titulo. Kung hindi nagpatinag si Jericho Cruz sa Ginebra fans sa nasabing bakbakan, ano naman sa pananaw ni Coach George ang naging dahilan kaya tinanghal silang panalo laban sa defending champion? May sekreto ba silang formula para bokyain ang Gin Kings? Tutukan din natin si Coach George sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Kalmado lang, napakakalmado lang ng mga players lalo na sa endgame. Sa Game 1 at Game 2, sino man sa amin pwede pang manalo dun eh. Pero nanalo kami doon. At dahil din yon sa pagiging kalmado namin. Iba po kasi kapag buong buo ang loob ng players, especially doon sa mga ganong laro. Yung tipong ang daming kakampi ng Ginebra. Yun nga po, yung crowd, di ba? Kailangan talaga doon, kalmado ka lang. Hindi bara-bara. At yun ang tila naging sikreto po ng SMB. Hindi naman natin sinabing hindi na pagandaan ng Ginebra yon. Siguro para sa akin, nanibago rin po sila talaga. Nanibago po sila ngayon kasi kung dati-rate kasama nila si Brownlee, ngayon hindi na, di ba? Iba na. Si Bishop na. Pero in fairness kay Tony Bishop, kumakamada rin po siya at consistent naman siya din sa puntos. Pero yung feeling kasi, malaking bagay din po yun eh. Yung naninibago po yung lahat. Pero of course, hindi naman natin sinabi na yun lang po yung naging dahilan. Marami po yan. Ang sinasabi lang natin is, posibleng isa yon sa mga rason. Sa paliwanag ni Coach George, composure ang dahilan, kalmado or buo ang loob ng team ang dahilan kaya naitakas nila ikatlong sunod na panalo. Sa palagay naman ni Coach Tim Cone, ano ang nakikita niya sa nasabing bakbakan? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Ang taas ng level ng laro nila at sobrang lalim din po nila. Nung unang gabi, si CJ Perez. Nung pangalawang gabi, si Marcio Lassiter. At ngayong gabi, si Jericho Cruz ang umangat, hindi ba? Gabi-gabi or bawat gabi, meron silang isang player na kayang umangat at magpahusay sa ginagawa ni Benny Boatwright at Junmar Fajardo. So yun talaga yung nagpasakit ng ulo ni Coach Tim. Yung bawat gabi, merong player or players na iba yung level ng laro. Yun ang hindi kinayang tapatan ng grupo ni Coach Tim kahit na meron silang inihandang plays or diskarte para makabalik sa bakbakan. Nawawalan po ng bisa yung game plan po nila kasi sobrang kakaiba ang level ng laro ang ibinigay ng kalabang San Miguel Beer. Kaya kahit ibinigay din nila o ng Gin Kings ang lahat ng kanilang makakaya, kapos pa rin po sila doon. Bukod sa pagle-level up ng ilang players ng SMB para makatulong kay Benny Boatwright at Junmar Fajardo bawat gabi, ano pa ang nakikita ni Coach Tim na posibleng dahilan or masasabi niyang nagbigay talaga ng problema sa Barangay Ginebra?
Tutukan ulit natin si Coach Tim sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Kaya pa naming maglaro ng mas maayos pero sa tingin ko hindi na namin kakayaning maglaro ng mas matindi pa doon. Naglaro naman kasi kami ng gusto. They laid it on the line pero bigo pa rin sa kupunan na sobrang nananalasa. Credit kay Coach George at sa kanyang staff. Nakagawa sila ng adjustment sa bawat laro na nagbigay sa amin ng problema. Yung mga adjustment na ginawa ni Coach George ang sinasabi ni Coach Tim na nagbigay sa kanila ng problema. Dahilan para hindi na sila makakuha ng kahit isang panalo dito sa semis. Mabigat ang ginawang yun ng SMB kasi kung titingnan natin, 4 na magkakasunod ang itinalang panalo ng Ginebra sa elimination. Tapos winalis nila ang Northport sa quarterfinals. Ibig sabihin kahit papano, mataas ang moral ng kupunan patungo sa semifinals. Kalaban po dyan ang San Miguel Beer. Pero the rest is history na po, di ba? Nagpapatunay lang po yan na ibang-iba talaga ang bakbakan sa semis. Kahit matindi ang pinagdaanan mo sa eliminations at quarterfinals, hindi ka pa rin sigurado talaga kapag humarap ka na dito sa semis. At matapos ang journey ng Ginebra sa semifinals, maglalabas na umano ang SBP ng pahayag at kumpirmasyon tungkol sa head coach ng Gilas Pilipinas. Habang tinetape natin ang balitang ito, hindi pa nagbibigay ng pahayag ng SBP tungkol sa issue. Pero base sa pahayag ni Homer Saison, si Coach Tim na ang gagabay muli sa Gilas Pilipinas. Tanong, sino ang posibleng makasamang players na bubuo sa kupunan ng Gilas? So guys, minsan lang po tayo gagawa ng balitang walang basihan or sinasabi natin na haka-haka lang, di ba? Kaya siguro pagbigyan nyo na ako rito para sa akin po kasi, sa akin lang naman to posibleng ihanay po dyan si Kai Soto, si Kevin Kembao, si Dwight Ramos, si Scotty Thompson, si AJ Edu, si Calvin Optana, si Renzo Bando. 7 pa lang po para sa akin sa locals. Si Junmar, hindi ako sure kung papayag pa po siya ngayon kasi nakailang ganap na rin po siya sa Gilas Baka po kasi pagbigyan niya yung mga bata at mga bagong players. Pero sa akin, kaya pa rin po ni Junmar Fajardo. Kayang-kaya pa rin po niya na pangunahan ng Gilas Pilipinas. Depende na lang po siguro kung papayag pa po siya. And siguro dun sa naturalized player, pwede si Boatwright or Tyler Bay. Depende po yan sa magiging resulta ng kasalukuyang ginaganap na PBA Commissioner's Cup. So guys, maraming salamat.